Magandang araw sa iyo. Okay, handa ka na ba? Kasi based sa mga material na pinadala mo, parang para tayong susunod sa isang treasure map. Oh, magandang analogy yan. Ang starting point natin ay isang pangalan, Jesus. At ang mission natin ngayon ay, sundan kung saan talaga tayo dadalhin ng pangalang yan. Mismo. Mula sa ideya ng kapangyarihan, tapos papunta sa isang templo, tapos sa isang trono. At ang pinaka-wild sa lahat, Ano yun? mukhang magtatapos tayo sa loob mismo ng isang tao. Tama ka dyan. So, pag-uusapan natin ngayon kung paano ba ipinapaliwanag ng mga source mo yung koneksyon ng pangalan ni Jesus sa kapangyarihan, sa templo, at sa banal na espiritu. Parang ang layo ng mga konsepto, no? Pero tingnan natin kung paano sila pinagtatahi-tahi. May isang sinulid na nagdudugtong sa lahat. At yung sinulid na yon ay itong sentral na ideya na para sa Diyos ang kanyang pangalan ay hindi lang isang label, hindi lang pantawag. Okay. Ito ang buong esensya ng kung sino siya, ang kanyang karakter, ang kanyang otoridad, pati na ang kanyang presensya. At sa kwentong ito, ang pangalang Jesus ang siyang katuparan. Siya ang sentro ng lahat. Okay, sige. Simulan natin sa pundasyon. Paano nga ba nagkakaroon ng kapangyarihan ang isang pangalan? Sa araw-araw kasi, may mga pangalan tayong naririnig na may bigat, di ba? Oo, Pangalan ng isang brand, o pangalan ng isang pamilya, o kahit pirma lang ng isang presidente. May dala siyang autoridad. Ganun ba ang konsepto dito? eksakto. Pero, i-level up pa natin. Sa mga teksto mo, ang pangalan ng Diyos ay hindi lang may dalang otoridad. Ah, Ito mismo ang autoridad. Ito yung paraan niya para ipakilala ang sarili niya. Ngayon, dito na pumapasok si Jesus. Sinasabi sa mga material na dahil sa kanyang perpektong pagsunod hanggang sa kamatayan sa krus at sa pagkabuhay na maguli, binigyan siya ng isang pangalang higit sa lahat ng pangalan. teka, linawin ko lang. So hindi lang ito basta pangalan tulad ng Juan o Maria? Ang sinasabi ba ng mga sources ay yung mismong tunog o salitang Jesus ang may kapangyarihan o yung otoridad ba ay nasa likod ng persona na may pangalan na yon? Napakagandang tanong yan. Ang diin ng mga source mo ay nasa persona sa likod ng pangalan. Okay. Pero dahil sa ginawa niya, ang pangalang na Jesus ay naging parang isang opisyal na titulo. Isang titulo. Oo, ito yung pangalan na kumakatawan sa pinakamataas na ranggo at kapangyarihan sa buong sansinukop. Sinasabi nga sa Episo 1, di ba, na ang pangalang yan ay inilagay sa itaas ng lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, lahat. At lahat ng bagay ipinasakop sa kanya? Tama, lahat ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Kaya kapag binabanggit ang pangalang yan, hindi lang isang historical na tao ang tinutukoy, kundi ang kasalukuyang pinuno ng langit at lupa. Wow. Okay, grabe. Kung ganun kalaki ang kapangyarihan ng pangalang yan, ang lohikal na tanong ay, saan naninirahan ang kapangyarihan na yan bago pa dumating si Jesus? Dito na siguro pumasok yung konsepto ng templo. Tama ka. Diyan na tayo dadalhin ng mapa. May isang pattern o formula na paulit-ulit na lumalabas sa mga source mo. At parang ganito ang logic niya. Kung gusto mong mahanap ang langit sa lupa, hanapin mo ang templo ng Diyos. Bakit daw? Dahil sa loob ng templo, doon sa Holy of Holies, nandoon ang kanyang trono. At ang nagbibigay kapangyarihan sa trono ay ang kanyang pangalan. At kung nasaan ang pangalan? Nandoon ang kanyang kaluwalhatian. Kaya sa huli, lahat silang langit, templo, trono, pangalan, kaluwalhatian, magkakakonekta. Parang chain reaction. Parang ganun nga. Yun yung formula na langit is equals to templo, is equals to trono. At binangit din yung kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant, bilang tuntungan o footstool ng Diyos. Medyo malalim yon. Anong ibig sabihin nun? Ang kaban ng tipan kasi, yun yung pinakasagradong bagay sa loob ng templo. Sa loob nito nakalagay yung 10 utos, di ba? Oo, yung mga tapyas ng bato. Tama. Sinasabi sa mga teksto mo na ito yung pundasyon ng trono ng Diyos, ang kanyang katuwiran at batas. Yung pagtawag dito na tuntungan ay isang paraan ng pagsasabi na dito sa lupa, sa lugar na to, dito nakatungtong ang trono ng hari ng Sansinukob.
Wow! Ito ang designated meeting place, kumbaga, sa pagitan ng Diyos at ng tao. Okay. Pero yung mga templong yon, yung tabernacle ni Moses, yung templo ni Solomon, mga physical na gusali sila. Paano sila kumukonekta doon sa tunay na nasa langit? Dito napapasok yung mga salitang Koreano na ginamit sa source mo. Sinasabi sa Hebreo na ang mga physical na templong ito ay Mohyongwa, Grimja. Mohyongwa, Gurimja. Mohyongwa Gurimja? Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan ay modelo at anino. Modelo at anino? Oo, at mahalaga yan. Kasi ipinapakita nito na ang physical na templo, isipin mo yung anino mo sa pader. Okay, nakikita mo ang hugis. Alam mong may tao doon, pero wala sa anino yung tunay na laman, yung bigat, yung kulay. Anino lang siya. Gets ko? Ang tunay na substance o shilte, yung totoong tao na gumagawa ng anino na yon, ay si Jesus. Okay. So, lahat ng seremonya, lahat ng sakripisyo, yung buong istruktura ng templo, para lang silang anino na tumuturo sa isang paparating na katotohanan? Eksakto. At dyan nangyari ang isa sa mga pinakadramatikong eksena sa mga ebanghelyo. Nung sinabi ni Jesus, "Gibayin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw itatayo ko itong muli." Grabe. Yun yung sinasabi ko kanina, para sa mga nakarinig siya kanya noon, lalo na sa mga leader ng relihiyon, para na siyang nagsabi ng pinakamatinding kalapastanganan. Tumpak, Parang sinasabi niya, wala lang sa akin itong pinakasagradong lugar ninyo. oo, akala nila ang tinutukoy niya ay yung gusaling bato, yung inabot ng dekada para itayo. Pero nilinaw sa Juan 2:21, ang tinutukoy niya ay ang templo ng kanyang katawan. At dito nangyari yung napakalaking pagbabago. Yun na yun. Kung dati ang tanong ay saan ang templo, ngayon ang tanong naging nasaan si Jesus? Mismo, dahil kung nasaan siya, nandun na ang tunay na templo, ang tunay na trono, ang tunay na presensya ng Diyos. Hindi na nakakulong sa isang gusali sa Jerusalem? Hindi na. Nasa isang persona na. Okay, ang linaw nun. Mula sa anino, pumunta tayo sa katotohanan. So ang templo ay naging isang tao, si Jesus. Pero wala na siyang pisikal na naglakad dito sa lupa ngayon. So saan na natin hahanapin ang templo na yan sa kasalukuyan? Paano to nagiging personal at practical para sa atin? At diyan na tayo sa susunod na clue sa ating treasure map. Dito na pumapasok ang banal na espiritu o Songnyeong Hananim tulad ng pagtukoy sa source mo. Okay. Ayon sa mga teksto, ipinangako ni Jesus na isusugo niya ang banal na espiritu sa kanyang pangalan. At tandaan natin, ang pangalan ay may dalang otoridad at presensya. Oo. Kaya ang espiritu ay dumating na daladala ang buong otoridad at presensya ni Jesus. Sandali. Pause muna tayo dyan. Kasi ang bigat ng ideyang yan. May isang verse dyan sa 1 Corinto 3.16 na sinasabi, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So, ang sinasabi ba ng mga source mo ay yung pinakasagradong konsepto ng templo, yung lugar na pinupuntahan lang ng high priest isang beses sa isang taon, inilipat at ngayon ay nasa loob na ng bawat mananampalataya? Yan mismo, iyan ang pinaka-radical na insight dito. Binago ng mga source mo ang sagot sa tanong na saan nating hahanapin ang Diyos. Mula sa isang lokasyon sa Jerusalem, Naging isang persona si Jesus at ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu, naging milyon-milyong walking temples. wow! Ang sentro ng kabanalan naging mobile at personal. Hindi mo na kailangang maglakbay papunta sa isang lugar para makasamba. Dahil ang mismong katawan mo na. Ang nagiging lugar ng pagsamba. Grabe! Pero kailangan nating linawin to. Ibig sabihin ba nito ang tao na mismo ang may kapangyarihan? O may kondisyon ba ito? Mahalaga yung paglilinaw na yan. Paulit-ulit na binibigyan diin sa mga teksto na ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa tao. Okay? Saan nanggagaling? Nagmumula ito sa banal na espiritu na nananahan sa kanya. Kaya't ang pagsunod sa Diyos ay di maiiwasang kondisyon para gumalaw yung otoridad na to. So may kinalaman pa rin sa pagsunod. Oo, ito yung sinasabi na sa pamamagitan ng Espiritu, ang batas ng Diyos ay hindi na lang nakasulat sa bato.
na isusulat na sa puso ng tao. At anong resulta nun? Ang resulta, nagkakaroon ng tunay na kakayahan para labanan ng kasalanan at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi na lang isang bagay na hinihintay sa hinaharap. Kundi isang realidad na. Nagsisimula ng maranasan ngayon, sa loob mismo ng mananampalataya. At may binanggit din yung mga material mo tungkol sa Nobya ni Kristo o Chinbu at ang Bagong Jerusalem. Paano kumokonekta yon dito sa ideya ng walking temple? Ang koneksyon ay ito. Ang Bagong Jerusalem na inilalarawan sa Aklat ng Pahayag bilang lugar kung saan mananahan ng Diyos kasama ng tao, ayon sa interpretasyon sa mga source mo, hindi lang ito isang literal na syudad na bababa mula sa langit. So, ano siya? Ito ay kumakatawan sa mga mananampalataya mismo, ang Nobya ni Kristo. Sila, bilang isang kolektibong katawan na tinatahanan ng Espiritu, ang siyang nagiging tirahan ng Diyos. So bawat mananampalataya ay parang isang buhay na bato. Tama, na ginagamit para itayo itong espiritual na templo, ang Bagong Jerusalem. Sila rin daw ang mga makikibahagi sa unang pagkabuhay ng maguli. Okay, so kung may ganito kalaking kapangyarihan at presensya na nasa loob na ng mga mananampalataya at sila ang nagiging Bagong Jerusalem, ano yung pinaka-end goal ng lahat ng ito? Para saan ng lahat ng to? Iisa lang ang patutunguhan ng lahat, ang pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Hindi para sa tao. Hindi. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan para sa kapakanan ng tao, para maging sikat o makapangyarihan. Ito ay para maipakita sa buong mundo kung sino si Jesus. Kapag ang kanyang pangalan ay naluluwalhati, ang kanyang paghahari ay naitatag, at kapag naitatag ang paghahari niya, doon dumarating ang tunay na kapahingahan. Yung unshik. Yun nga yung anshik para sa buong sannilikha. Dito na rin siguro pumapasok yung konsepto ng panalangin, no? Kasi maraming gumagamit ng talata tulad ng Juan 14:14. Ano mang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko. Oo, pamilyar yan. Minsan, parang nagiging magic formula. Parang kung idudugtong mo lang yung in Jesus name sa dulo, matik na. Pero base sa usapan natin, mukhang mas malalim ang kahulugan nun. Sa pangalan ni Jesus ay manalangin na naayon sa kanyang karakter, sa kanyang kalooban at sa ilalim ng kanyang autoridad. At paano mo malalaman kung ano yun? Sa pamamagitan ng banal na espiritu na nasa sayo. Siya ang nagtuturo sa iyo kung paano manalangin. At dahil ang espiritu ang may dala ng pangalan at autoridad ni Jesus, ang mga panalangin na naaayon sa kanyang gabay ay tiyak na sinasagot. Kasi parang panalangin na mismo ng Diyos sa pamamagitan mo. Ganun na nga. So, ang simbahan bilang katawan ni Kristo na binubuo ng mga walking temples na ito, sila ang nagiging instrumento para maipakita ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. Tama. Ang otoridad na nasa langit ay naipapamalas dito sa lupa sa pamamagitan nila. Sila ang nagiging ebidensya. Ebidensya na ang paghahari ni Jesus ay totoo at aktibo sa kasalukuyan. Oo, hindi lang ito isang pangako para sa future, kundi isang nararanasang katotohanan. Grabe. Mula sa isang pangalan na kumakatawan sa sukdulang kapangyarihan, dumaan tayo kay Jesus bilang katuparan ng templo. At nagtatapos sa banal na espiritu na nagdadala ng kapangyarihang ito sa loob mismo natin. Isang napakalalim na paglalakbay talaga. At kung susumahin natin, ang pinakasentrong mensahe ng lahat ng material na ibinahagi mo ay ito, ang persona at pangalan ni Jesus. Mismo. Lahat ng mga simbolo, mga ritual, mga struktura ng nakaraan, maging yung kaban ng tipan, yung pisikal na templo, lahat sila ay mga anino, mga krimtsa na tumuturo sa isang direksyon. At ang itinuturo nila? Ay si Jesus, bilang ang tunay na realidad, ang siltse, ang katuparan ng lahat ng bagay. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito para pagmuni-munihan base sa lahat ng napag-usapan natin. Kung totoo na ang katawan ng isang taong tinatahanan ng espiritu ay nagiging isang buhay na templo, isang mobile na lugar kung saan naroon mismo ang trono at kaluwalhatian ng Diyos, paano nito babaguhin ang pagtingin mo sa iyong sarili at sa iyong kapwa sa bawat araw?